Alright. So pag-usapan naman natin ito mga kababayan. Diyos ko. Dahil po sa hearing na ito ay may panibago na naman lumabas na mga problema ng mga Duterte, particular na po itong si Sara. Ganun na lang ba? Bakit ganun? Napakalaki po ang napupunta lagi sa Davao. Hindi ko na malaman mga kababayan. Ganto ba kasugapa ang mga taong ito? Samantalang kung sila ang magbintang, buhaya daw ang mga nasa Congress. Pero sinasabi niyong buhaya ang mga nasa Congress, pero ang napupunta sa inyong region, sa Davao particular, ay napakalaki po kumpara sa iba. Pagmasdan at pakinggan natin mga kababayan ang interpolasyon or ito pong ay prinisenta ni Congresswoman Jinky. Under Section 16 of the Local Government Code, ang mandato ng LGU is to promote peace and order. And that justifies kung bakit ang mga LGUs ay mayroong confidential fund. Now, I wish to share this slide showing the LGUs which have the huge or the biggest number of confidential fund. Totoo ha, lahat. So, ako mga kababayan, LGU, may confidential funds talaga yan. Pero, nakakapagtaka naman, kala ko, eto tingnan nyo ha, Sara Duterte, mga Duterte, walang iya kayo. Sabi ninyo, ang Davao granting, naniniwala kami kunwari sa inyo, pero hindi naman totoo yun, na ang Davao ang pinaka-safest place in the Philippines. Diba? Pero bakit ganito? Why Davao? Davao City has the highest confidential funds. 460 million pesos says. Ang laki oh. Compare sa Cebu, 7.38. City of Manila, 120 million. Makati City, 240. Quezon City, 75 million. Kala ko ba safest place in the Philippines? Bakit kailangan nyo dyan maglagay ng confidential funds na 460 million? Di ba it really contradicts to what are you have stated? Di ba? Sir Iyutan, nakakapagtaka. Ano yan? Anong ginagawa nyo dyan? Kala ko ba safe, katahimik, walang problema? 'Di ba? Ngayon lang nabubuko. Pero ito 460 million nung panahon niya na mayor si Sara, presidente si Digong. This is representing year 2022. Davao City has 460 million. Cebu City has 7.38 million. The City of Manila has 120 million. Makati City has 240 million. And Quezon City has 75 million. Nakakapagtaka lang po kung bakit nalampasan pa ng Davao ang City of Manila, ang Makati, ang Quezon City. For Makati, Davao almost doubled the confidential fund. For City of Manila, it almost tripled the confidential fund. Ang Cebu City po was way left behind because it is only 7.38. So I just want to state for the record the huge disparity of the confidential fund of Davao City as compared with the other LGUs. We have on the screen Cebu City, 7.38. City of Manila, 120 million. Kasi may point of view dyan. The reason why having... let's say wala tayong alam sa nangyayari sa Davao, mga kababayan. Di ba? For you to have a huge amount of money for the confidential fund of the entire region, di ba, meron kang nakikita na talagang insurgency. Meron ka talaga nakikita na problema. Kaya ka dyan naglagay ng pinakamalaking pera na confidential funds. Kasi kailangan mong paikutin yan, kailangan mong gamitin para yung mga tao mo is very active. At magagawa nila lahat ng mga pag-gather ng mga evidence, pag-gather ng mga information, di ba? Mga kababayan? Pero they say na tahimik, they say na peaceful, they say na walang gulo,
less ang krimen o low rate ang krimen ng Davao, so why did you have this kind of huge amount of money? 'Di ba? 460 million mga kababayan. Kung wala naman palang problema, so saan niya napunta? Sa bulsa? Nagtatanong lang po. Makati City, 240 million. Quezon City, 75 million. While Davao, it skyrocketed to 460 million. If we request the Secretariat to please flash the fourth slide. Yo. Yan na. This is the history of confidential fund of Davao City. Aw. 2016, Tangina. Ako na lang, oh. 2016. Ito yung na-vlog ko na to, pinakita ko na to sa inyo mga ka-GP. 'Di ba? 144 million. It was the time that our Vice President right now, then the Mayor of Davao. And of course, ang tatay niya ang presidente. 'Di ba? 144. 2017, 294. 2018, 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million. 2021, 460 million. 2022, 460 million. Easy. Tatay mo ba naman presidente? it is 144 million. 2017, it is 294. 2018, it's 420. 2019, it is 460. 2019 up to 2022, it is 460 million. I just wish to state for the record, Mr. Chair, that while we acknowledge that the LGU is entitled to confidential fund because Kaya kung naalala ninyo, yung yung pinagagastosan niya, sabi nga niya, kapalangan ng mukha eh. Tinanong siya ni Risa Hontiveros, Mr. Chair, Your Honor, Madam Vice President. So, saan po ninyo ginamit ang inyong confidential funds as kasi BP na siya noon eh, 'di ba? BP, tapos DepEd Secretary. Ang sinasabi niya, wala naman po, ginagaya lang naman namin yung mga ginagawa ko nung panahon na ako ay mayor pa ng Davao, which is planting of trees, feeding program, libreng sakay. Yabang pa eh. Tapos ganito kalaki mga kababayan, hayop na yan. Oh. under Section 16 of the Local Government Code, bahagi po ng mandato nila is the promotion of peace and order. I just wish to state for the record that during this time, 2018 to 2022, the mayor of Davao City, I believe, is no less than the vice president. And I wish to state for the record as well that the confidential fund that we're discussing about the OVP last quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023, the one in disposal is no less than our vice president as well. Diyos ko. I wish to lament that it seems to us that the confidential fund is being used comfortably. We have to emphasize that it is addressing a very important reason, and that is the promotion of peace and order, conduct of surveillance activities, including matters concerning national security. And if this is the case, Mr. Chair, I believe that the COA has to be very strict concerning the very loose, the very light, and the very few requirements which are being imposed in procurement and even liquidation of confidential funds. What I wish to point out, Mr. Chair, maluwag tayo sa confidential fund because we give value to matters concerning peace and order and national security. However, Mr. Chair, I observed na ito pong kaluagan na ito ay nagiging dahilan kung bakit ang COA ngayon are issuing the notice of disallowance, and even this Congress is prompted to conduct an inquiry in aid of legislation. I wish to manifest my observation that the irregularities which have been observed in the utilization of confidential fund in the office of the Vice President should be checked as well with respect to the utilization of confidential fund of the Davao City during those time that the mayor is no less than our Vice President. Ayan ha, nakita nyo na mga kababayan. So, kumbaga parang itong si Sara Duterte, kung babalikan po natin yung istorya, mga ka-GPnatics, talaga naman po,
napansin natin nung nagwala talaga itong si Sara Duterte nung panahon na nawala po sa kanya yung confidential funds. So, kaya naman pala ito yung trail. Ito yung totoong trail. Kasi kita nyo naman po yun. Ilang taon, 460 million, 2016, 144 million, na doble nung 2017. Palaki na ng palaki. Hanggang sa naging consistent, 460 million. Nasanay po na merong ganong kalaking confidential funds itong si Sara at hindi naman po ginagamit. Again, the usage of the confidential funds ay may kinalaman po sa tinatawag nating security. Okay? Peace and security. So pag wala pong peace and security na pinagkagastusan yan, mga kababayan, hindi na po yan matatawag nating confidential funds. Kasi unang-una, ito ang katanungan ko nga noon, nung ako po ay kababalik pa lang ata sa YT, ang tanong ko, meron bang confidential funds sa pagtatayo ng puno? Sabi ng asawa ko, gago rin to Sabi, meron. Ano? Tanong ko sa kanya. Yung puno, baka mamaya doon naglalagay ng CCTV camera. Taragis na yan. Ano yung puno, mga kababayan? Doon naglalagay ng CCTV camera daw. Oo, yun. Ano yun may security yun, may peace and order doon, tanga. Sabi kong ganun, pwede namang sa tao yan, bakit kailangan sa puno? Di ba? Tanong ko pa, may kinalaman ba sa peace and order, sa security, ang feeding program? Meron. Ano na naman? Pag hindi mo pinakain yung mga tao, di yan magtatrabaho, hindi niya nila gagawin yung pagkuha ng impormasyon. Sumasakit na lang ulo ko dito pag sumasagot parang balahura rin 'Di ba? Pero mga kababayan, kidding aside, ang totoo niyan, wala po talaga doon sa guidelines ng paggamit ng confidential funds itong mga pinaggagawa ni Sara. Hindi lang po nung panahon na siya ay umupo na bilang DepEd Secretary at bilang kalihim po ng ating kalihim na ngayon DepEd Secretary bilang isang Vice President. So ibig sabihin, ngayon lamang po lumabas nung siya po ay nagbabratinela na nung tinanggal itong si Gloria, tapos tinanggalan din siya ng confidential funds, dito na po lumabas lahat ng mga problema nila na noon pala ay ginagawa na nila ito nung siya ay nakaupo bilang mayor pa ng Davao. At ang tatay niya, wala namang pakialam, bagkus pinagtakpan pa sa pamamagitan po ng paggawa ng Executive Order number 2 para hindi po makita yung mga salin. Sabi ko nga, salin, salit. 'Di ba? Sabi ni Ramil Estimado, abolish confidential funds, ugat ng kurakot. Well, hindi naman siguro. Ayaw kong sabihin na i-abolish. Siguro amiendahan. Sabi nga ni Congresswoman Luistro, naabuso. So dapat magkaroon tayo ng regulation, magkaroon tayo ng matibay na kung saan mga kababayan hindi po magamit kung saan-saan ito kasi masyado tayong maluwag. So higpitan. 'Di ba? Para hindi maabuso. Kasi kung i-abolish naman natin, sayang. Bakit mga kababayan? Yung confidential funds, kung ito ay gagamitin sa tama, malaking bagay 'yan. 'Di ba? Kung gagamitin sa tama, ito ay malaking bagay. Pero kung gagamitin mo ito sa hindi tama, mga kababayan, may isang pupuntahan yan sa bulsa. Oh. Sabi ni Sir Tony, masaya ang pamilya ko dahil alam nilang tapat ako sa trabaho ko, pinagmamalaki nila ako. Okay? So, just one Miano, BP purposely asked for confidential fund for OBP. Kasi nga nasanay nung siya po ay mayor pa ng Davao, 'di ba? Mama Sally Llanos, kaya nga nabudol noon ang bumoto kay Digong
pinaka-corrupt na government, dalawa sila ni Gloria. 'Di ba? Ang takaw, grabe sa pera, mga kababayan. Walang pigil, no? Talagang masasabi natin itong mga ito, hindi mabubuhay nang walang pera. Oh. Okay? So hindi na natin tatapusin yung isang topic natin. Mapapanood nyo naman yan sa iba. Kasi sobrang, ramdam na ramdam ko na yung init. Kaya nga ang nipis ng damit ko. Yung PC natin, baka mamaya bumigay. Ay hirap na. At least kahit papano, nakakatagal tayo ng 2 hours and 30 o 40 minutes. Mga kababayan. Sabi ni Cap JM Sinalet. Cherry Pie Mamarila Idol GP4 Congressman. Nakaw mga kababayan, malayo. Okay na ako ng ganito, wala akong problema. Kaya ko magkomento. Pag congressman, hindi natin kakayanin. Malayo sa katotohanan. Sabi ni Iyutan, paano kung gamitin sa planting tree yung confi? Mali pa rin. Mali pa rin yun. Kaya nga pinagtatawanan ko noon. Mali ang tawag dito. Ang regulation po or ang tinatawag nating alignment ng confidential funds, so ito ay may kinalaman sa peace and security. Peace and order and security. Maliban dyan, wala na yon. Yung planting of trees, hindi align yan. Yung feeding program, hindi align yan. Yung libreng sakay program, hindi align yan, mga kababayan. Kaya nga mali-mali yung paggamit. Tapos sabi ni Sara, ginaya lang daw niya yung ginagawa niya nung mayor pa siya. So ibig sabihin, noon pa lang may mali na talaga siya. Doon actually nanggaling yung hinalungkat. Dahil din sa kanyang bunganga, nahuli siya. Aba, itong si Sara, hindi lang pala niya ngayon ginagawa ito. Dati pa pala nung mayor siya. 'Di ba? Ngayon lang ngayon lang nauungkat. Pero nanggaling po yan doon sa salita niya nung sila po ay nagtapat nitong si Senadora Riza Hontiveros. Kasi tinanong talaga sa kanya ni Riza Madam BP, saan po nyo ginagamit yung inyong confidential fund? Saan nyo plano gamitin? Sabi niya, wala naman. Parehas lang nung ginagawa ko dati nung ako ay mayor pa ng Davao. Nagtatanim kami ng mga puno, libreng sakay program, feeding program, ganun. Ginaya lang niya talaga, literal. Oy, ang dami naman. Birthday talaga ni Ma'am Cora Basiloy at Cherry Pie Mamarila. Pag hindi niya birthday, bahala ka yan. Shoutout po kay Ma'am Cora Basiloy. Happy birthday po sa inyo, mga kababayan. Sa lahat na may birthday ngayon, happy birthday. Sa'yo ang pulutan, akin ang kainan. Hindi, joke lang. Chris Bote, baka sa confidential fund din ang gagaling yung binabayad nila sa kanilang mga vloggers at trolls. Hindi malayo. Hindi malayo. Bukod sa confidential funds, mga kababayan, Pogo. Di ba? Ano pa? Ay, bahala na kayo mag-isip kung ano-ano yan. Joselito Nacionales, sabi na yung COA, isa uli ang hindi nagamit na pera. Sabi nila nagamit daw lahat Di ba? Okay? Nikki Bolinao, shoutout po. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating live stream. Pasensya na, hindi ako masyado makapag-komento. Super medyo nababagalan pa ako sa PC pag ginanon ko pak. Napansin nyo ba yung galaw ko medyo slow-mo? Shoo, shoo, shoo. Diba? Okay na to kaysa wala. Diba? Mas maganda na yon. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo mga kababayan. I love you all, mga ka-GP Natics. Jean Sanger, naglalag ka nga. Kaya nga po kulang kasi ng memory itong PC ko. So, nagtsatsaga lang tayo para makapag-live lang. Yeah. Sabi ni Jerry Kalika, Buwakag, Launay. Emilia Zibagan, shoutout po.
Ma'am Allen Arsenas, Sir Tony, alam ng mga dati kong kaopisina na sa government ang katapatan ko na aksidente lang ako kaya nag-resign ako pero may regalong natanggap. Oy, congratulations and so sad to hear, Sir Tony, no. Pero at the end of the day, sabi nga nila, no, yung katapatan mo sa trabaho ay merong gantimpala talaga yan. Salit. Men, hello new follower, shoutout from Hong Kong. Thank you so much, men. And Cherry Pie Ma'am Mariel, shoutout po. Sa lahat ng mga nandito ha, kay Ma'am Cheryl Ann Martin Nakashima, ngayon ko lang to nakita dito eh. Thank you for your hard work. Ang CF ni Sarah ay yung ginagawa niya ay pang promotion for Sarah. Hindi yan. Palagay ko dyan mga kababayan, that is in aid of 2028 election. Pinapangunahan na, di ba? Lloyd Plum, the delivery boy.